You can't stop it now. May mga sulat kayo. Pakibigay lang to kay Miss Minchin. Salamat po. Papirmahan mo itong resibo. Opo. Huh? Miss Amelia, may dumating po mga sulat. Maraming salamat, Sarah. Pirmahan niyo raw po itong resibo. Oo, sige, sandali lang. Ate, may mga dumating na sulat. Ha? Ate! Ha? Tingnan mo. Paano yan? Anong gagawin natin? Ibigay mo na sa mga estudyante natin ang mga sulat nila. Oo, sige ate. Eto, pakibigay na lang sa kartero. Opo, Miss Amelia. Eto na po. Maraming salamat, Binibini. Sige. Mga bata, halik kayo. May mga sulat kayo dito. Teka, huwag kayo masyado magulo. Miss Lavinia. Apa? Galing sa mami mo. Itong isa naman, para kay Lottie. Sa akin. Wow, tingnan niyo. Pinadalan ako ng postcard ng papa ko. Miss Ermengarde, pinadalang ka ng libro ng papa mo. Libro na naman. Jennifer. Opo. Linda. Salamat po. Ako po. Sandali, isa-isa lang. Aba, tatlong dumating na sulat para kay Penelope. Ako, Miss Sarah. Ayos lang ako, Becky. Huwag kang mag-alala. Alam ko namang walang darating na sulat sa akin. Magtrabaho na tayo? Wala na, naibigay ko na lahat ng sulat. Kasama natin sa kwarto. Mami Sarah! Galing kay Papa? Ay, nakakaawa ka naman, Sarah. Walang dumating na sulat para sa'yo. Sino po ba sa sulat dyan? Wala na nga siyang kamag-anak.
Sarah, may mga sulat na dumating para sa'yo. Ha? Mga sulat na galing sa India. Sa India? Kunin mo na lang dito sa loob ng opisina ko. Mami Sarah, galing sa India? Pero kanino galing? Hindi kaya sulat sa'yo yun na... Bukas yan. Yan ang mga sulat na dumating para sa'yo. Tingnan mo. Hindi ba? Yan ang mga sulat na dating ginawa mo at ipinadala mo sa papa mo na nasa India. Siguro patay na papa mo nung dumating yan doon. Wala nang tumanggap niyan sa India. Kaya ibinalik na lamang nila dito ang mga sulat na ginawa mo para sa papa mo. O ngayon, Sarah, siguro naman maniniwala ka na. Hindi nabasa ng papa mo ang mga sulat dahil patay na siya. Bumalik ka na sa trabaho mo. Ma'am Sarah? Sarah? Becky! Mga sulat ito para sa papa ko. Hindi niya nabasa. Si Papa, sinulatan ko siya ng sinulatan. Pero, hindi na pala niya nabasa mga pinadala ko. Hindi na ito natanggap ni Papa. Hindi niya na nabasa mga sulat na ginawa ko. Miss Sarah? Becky! Miss Sarah? Becky! Sarah! Becky! Opo, Miss Molly. Si Sarah. Tapos na po siya maglinis, ma'am. Lansya na. Sarah! Mamalengke ka muna! Opo. Papasukin mo siya.
mukhang ayos ka naman ah. Opo, Anong may tutulong ko sa'yo? gusto ko pong malaman kung paano namatay ang papa ko. Ano? Gusto mo yung malaman? Pakiusap po, Mr. Barrow. Sabihin niyo po sa akin kung paano namatay ang papa ko sa India. Kahit na malaman mo kung paano namatay ang papa mo, wala ring mababago. Hindi na siya mabubuhay. Opo, alam ko po. Pero gusto ko pong malaman na nangyari. Makinig ka. Niloko ang papa mo ng kaibigan niya na pinagkakatiwalaan niya. Iniligay niya ang kayamanan niya sa isang minahan na wala namang siyang napala. Nilokong papa ko? Oo. Naniwala si Mr. Crew na makakakuha siya ng mga brilyante sa minahang yon. Pumasok siya sa minahan at matyaga siyang naghanap. Pero nagkasakit lang siya at namatay pagkalipas na 3 araw. Pero nasaan na po ngayon ang kaibigan ng papa ko? Hindi namin alam. Ano pong pangalan niya? Nakalimutan ko na. At isa pa, hindi rin ako interesado sa ganong kasamang tao. Pasensya ka na pero yun lang ang masasabi ko. Masyadong malayo ang India dito sa London, kaya kahit na sumulat ako, matagal bago ako makatanggap ng mga kasagutan sa mga tanong ko. Napagod na rin ako sa pag-alam ng totoo, kaya sumuko na ako. Walang kwenta ang Mr. Barrow na yan. Hindi man lang siya nakatulong sa'yo. Oh! 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 Abogado siya, hindi ba? Dapat inaalam niya ang lahat ng tungkol sa papa mo. Hindi siya dapat sumuko sa pagtuklas ng totoo. Mahirap daw gawin yun dahil malayo dito ang India. Kahit na ano, trabaho pa rin niya yun, kaya dapat niya yung gawin kahit na mahirap. O sige, huwag ka mag-alala dahil tutulungan kita, Sarah. Maraming salamat, Peter. Pero anong gagawin natin para malaman ang totoo? Simple lang, Sarah. Gumawa ka ng sulat at ipadala mo sa India. Pero babalik lang yun sa akin katulad na ibang sulat ko para sa papa ko. Ipadala mo ang sulat sa istasyon ng pulis sa India. Sila makakatulong sa'yo para malaman mong totoo. Peter, ang galing mo! Tama! Bakit nga ba hindi ko yun naisip? Tayo na. Kailangan makagawa ka na kaagad ng sulat. Pero wala akong pera. Kaya paano ko yun may papadala? Basta, ako nang bahala. Huwag ka mag-alala dahil mapapadala mo yun sa India. Maraming salamat po, Father. Pasensya na. Nainip ka ba? Nanghingi kasi ako ng papel at nanghiram ng panulat. Peter! Salamat, Peter. Tinulungan mo ako para makagawa ng sulat. Pero paano ko ito mapapadala sa India? May iniisip na akong paraan para maipadala mo yan kahit na walang selyo. Ha? Ayun, Sarah, oh. Tumingin ka ron. Sandali. Hindi ba yun ang daungan ng mga barko dito sa London, Peter? Oo, tamang-tama. Maraming nakatigil na barko. Siguro naman kahit papaano may makikita tayong isang barko na pupunta o kaya dadaan sa India. Ang
Ang galing mo talagang mag-isip, Peter. Salamat. Doon tayo. Sir, seaman po ba kayo sa barkong papuntang India? Sorry, hindi. Magtanong pa tayo sa iba. Hindi, bata. Excuse me po, sir. Papunta ba ng India ang barkong yan? Hindi, sa Amerika ang punta nito. Sa India po ba papunta ang barkong yan? Hindi, sa Norway papunta ito. Peter, kanina pa tayo naghahanap ng barko na papunta sa India. Tayo na, Sarah. Huwag ka mawala ng pag-asa. Makakahanap din tayo ng barko papuntang India. Oo, Peter. Tayo na, ituloy na natin ang paghahanap. Sige. Excuse me, sir. Pupunta ba sa India ang barkong yan? Hindi, sa Espanya kami. Sir, saan po papunta ang barkong yan? Ito, sa Holland. Ang hirap maghanap ng barko na papunta sa India. Sarah? Sarah, huwag ka mawala ng pag-asa. Maghanap pa tayo. Sige, Peter. Magtanong-tanong pa tayo sa ibang barko. Gaya nga na sinabi niyo kanina, Kapitan. Excuse me po. Papunta po ba ng Bombay ang barkong yan? Papunta ng Pransya ang barkong ito. Ang alam ko yun ang papuntang Bombay. Maraming salamat po, Kapitan. Ano nga niyo? Gusto niyo ibigay ko ang sulat na ito sa istasyon ng mga pulis sa Bombay? Opo, pasensya na sa abala. Alam niyo po kasi, sir, ang totoo. Gusto lang niyang malaman kung anong ikinamatay ng papa niya sa India. Kaya po siya gumawa ng sulat. Namatay ang papa mo sa India. Kawawa ka naman pala. O sige, huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin ko na makakarating ito sa istasyon ng pulis. Maraming salamat po. Yay! Sa wakas! Nagawa natin! Yay! Yay! Alis na yung barko. Maraming salamat po! Kayo na pong bahala sa sulat ko. Mag-iingat po kayo. Maligayang paglalakbay sa inyo! Natutuwa ako, Sarah. Sa wakas, alam mo rin kung anong totoong nangyari sa papa mo. Oo nga, salamat, Peter. Kung wala, hindi ko maiisip na sumulat sa India at ipadala yun sa isa sa mga barko dito.
Naku, wala yun, Sarah. Natutuwa nga ako dahil natulungan kita eh. Salamat talaga, Peter. Peter? Ano yun? Ano ba nung sinabi ni Miss Minji na patay ng papa ko? Hindi ako naniwala sa kanya at hanggang ngayon umaasa pa rin ako na buhay pa si papa. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Sarah. Naisip kong posible na hindi totoo ang balita tungkol kay papa, kaya ako. Ano? Kung sakaling ang buhay si papa, pagkatapos umalis ako sa dormitoryo, saan niya ako hanapin? Kaya nga kahit na mahihirap ang mga ipinapagawa nilang trabaho sa akin, hindi pa rin ako umaalis sa dormitoryo. Alam mo, Sarah, ang totoo, nag-aalala ako sa'yo. Baka kasi pinahihirapan ka na ni Miss Minchin at hindi mo nakayanin ang kalupitan niya. Salamat sa pag-aalala. Ngayon meron na akong isa pang dahilan para hindi umalis sa dormitoryong yun. Dahilan? Anong dahilan? Kailangan ko manatili sa dormitoryo hanggang makatanggap ako ng sulat. Pag umalis ako, hindi ko malalaman ang totoong nangyari. At habang naghihintay ako, kakayanin ko ang lahat ng trabaho na ibibigay nila sa akin. Sarah? Napakatagal mo namang mamalengke. Inabot ka na ng gabi. Kung saan-saan ka siguro nagpunta, ano? Aminin mo na sa akin. Saan ka ba nanggaling, Sarah? Patawad po. Tignan mo, magaganda naman ang gulay na nabili niya. Kahit na. Ginabi pa rin si Sarah sa pamamalengke. Bilang parusa, hindi ka kakain ng hapunan. Ayusin mo na yung dining room, kakain na yung mga estudyante. Sige na, ano pa tinatayo-tayo mo dyan? Aray, aray, aray. Ang sakit to na, aray. Aray. Ano pa tinitingin-tingin mo dyan? Kumilos ka na! Bilis! Opo. Aray. Miss Sarah, ipagdarasal ko na sana malaman mo na kaagad ang totoong nangyari sa papa mo. Maraming salamat, Becky. Matulog na tayo. Magandang gabi, Miss Sarah. Magandang gabi, Becky. Mel? Hinihintay mo ba talaga akong dumating? Oo nga pala, meron akong sasabihin sa'yo. Alam mo ba, punong-puno ako ng pag-asa ngayon. At alam mo ba kung bakit? Ha? Natutuwa ako. Dahil alam kong mas magaang na ngayon ang pakiramdam ni Miss Sarah. Masaya na ulit ang boses niya. Ayan. Alam ko naglalakbay na ngayon ang sulat ko papuntang India. At umaasa ako na sasagutin nila yun, kaya maghihintay ako.
たらダメと